Muli po akong bumabati ng isang mapagpalang pagbati sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, at patuloy po tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa kadahilan ng patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon na muling makapaglingkod sa Kanya. Do tayo po ay hiwalay physically, pero po sa atin pong mga puso at isipan, tayo po ay nagkakaisa, nagsasama-sama na mabigyan ng kapurihan at pinakamataas na uri ng pagsamba ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Di na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tayo po magpapasimula, subalit hingin na po muna natin ang patnubay ng ating Panginoon sa pamagitan ng isang mataimtim na panalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli po namin itataas ang iyong kabanal-banalan, pinakamarangal, pinakamakapangyarihan, pangalan. Salamat po, pagkakataon na muna yung pinagkaloob. Muli po namin kayong sasambahin at paglilingkuran. Gawin niyo pong katanggap-tanggap ang aming gagawing paglilingkod. Linisin ang aming mga puso't isipan at patuloy po kaming tingnan sa katwiran ng aming Panginoon Kristo upang kami po maging karapat-dapat sa inyo. At walang sawa din po namin hinihiling na sa aming mga pag-aaral ay patuloy niyong gabayan ang bawat isa sa pamagitan ng pakikiisa ng banal na Espiritu sa amin upang di lang namin matuklasan ang liwanag kundi ito'y pag naisa naming maisa kabuhayan. Salamat po sa pagdinig sa dalangin. Hinihiling ko po ang lahat alang-alang sa pangalan ng Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan, muli po ako nagpapasalamat na kayo na at gusto ko lang pasalamatan di lang yung mga nanonood. Of course, lahat po kayong nanonood, pinapasalamatan ko po. At ganun din po, lalong-lalo na yung hindi lang nanonood, kundi nagsishare ng ating program. Banggitin po natin ang madalas na po nating alam na nagsishare ng ating program sa abot ng kanyang impluensya. Walang iba kundi ang ating Sister Delma Bello Rosario dyan po sa Brisbane, Queensland, Australia. Sister Delma, maraming salamat po. Ano po? At naway patuloy mong maranasan ang pag-iingat, pakikisama, at pagmamahal ng Panginoon. At sa iba po pong mga sharers po ng ating program, maraming salamat po sa inyo. No? Na patuloy niyong ibinabahagi ang ating programa sa mga taong maaring iniisip nyo na makikinabang ng ating pag-aaral na ginagawa. Okay po, so mga kapatid, gusto ko lang pong ipauna na sa inyo dahil kung babasahin po natin yung mga ibinibigay na talata ngayon, ay sisiguraduhin ko po kulang ang 2 oras sa pagdidiscuss natin. Kasi ang daming chapters, ang daming chapters, samakin niyo po ay chapter 13 hanggang chapter 23 ng Isaiah. Plus chapter 24 to chapter 27 Isaiah. Kaya gawin niyo po mga kapatid, mapukin ng ballpen, kaya lapis at papel, at ilista niyo na lang po yung mga books at chapters na aking bagitin. Pwede ka kami at ilista niyo anong mga chapters ang aking sasabihin at bahala na po kayo na mag-review dyan sa inyong mga bahay. Kasi kung babasahin po natin dito, ay nako po, parang reading program ang gagawin natin ngayon. Kaya pakilista po maigi yung mga books at chapters na aking babanggitin. Bueno, ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay Final Triumph of Zion. Okay, Final Triumph of Zion. At yan po ay nakabase sa chapter 24 hanggang chapter 27 ng Isaiah. O yan na nga po sinasabi ko, di ba? Kung babasahin natin ngayon. Kaya yan, pakilista nyo na agad. Chapter 24 to chapter 27 ng Isaiah. Binasa ko po yan. Kaya pag binasa natin dito sa program, ay tapos ang ating programa sa pagbabasa. Okay? So, sa paliwanag po, ang sabi po ay ganito, following oracles against individual nations in Isaiah chapter 13 to 23. Yung mga sumusunod daw pong mga oracles, at tinignan po natin, ibig sabihin ng oracles, ito po yung mga yung tinatawag na mga desisyon, o mga huling, kumbaga, desisyon ng Panginoon sa mga bansang ito. Sabi dito mga kapatid, ay dinidescribe nito, sabi dito po, describes on a worldwide scale the climatic defeat of God's enemies and deliverance of His people. Ayan, po. Dito po sa mga chapters na ito, lalong-lalo na yung chapter 24, basahin nyo po. Pinapakita dyan kung paano lulupigin ng Panginoon o wawasakin ng Panginoon ang mga bansa. Okay? Lalong-lalo na nga po, yung mga bansa na talagang umapi
nanakop, umusig saan? Sa kanyang bayan. Okay? At ang sabi po dito ay pinapakita nga alin ang pangbuong mundong kumbaga ilawa o sakop ng ano po ng climatic defeat. Yung talagang pinakalundong ano po pagkatalo o pagkagapi ng mga kaaway ng Diyos o ng bayan ng Diyos at ang kanyang pagliligtas sa kanyang bayan. Okay? So, yan po. So, sumunod na tayo sabi dito, why does Isaiah description of desolation of the earth? Ipinapakita rito alin po yung kahihinatnan o yung magiging kalagayan ng mundo. Yan nga po nasa chapter 24, look like John's description of events connected with 1,000 years. Makakit daw po, tila parehas parehas ang kalagayan na makikita ng sanlibutan sa Isaiah 24 at yung nasa chapter 20 naman ng chapter 20 naman ng Revelation na kung saan ito ay kailan? Ang panahong ito, yung nasa chapter 20 ng Revelation ay walang iba kundi panahon after ng ating Panginoon Kristo ay muling pumarito yung tinatawag nating second coming. So, madaling salita, bakit ito po tila parehas ang hitsura o kalagayan ng sanlibutan na nakita natin sa chapter 24 ng Isaiah at sa chapter 20 ng Revelation. Okay, sa pagpapaliwanag po ng ating lesson, ito po ang sinasabi, dadahan-dahanin ko po sabi po, as in Isaiah chapter 13 and 14, aspects of literal Babylon apply to the latter powers, and the king of Babylon represent fusions of human rulers. Babylon is fallen, can be repeated at a later time. Yan yung nasa Revelation 14:8, Revelation 18 verse 2. So sa madaling salita, nakita po natin kung papaanong yung aspeto ng literal na Babylon o Babylonia, yung totoong Babyloniang bansa noon, ay sabi po, in-apply ito o ikinapit din ito later. Kasi alam na po natin na ang Babylonia ay hinulaan na nga na hindi na pananahanan ng tao. Pero sa kabilang banda, bakit nabanggit pa nga ito sa ating pag-aaral? Okay, kagabi, at binanggit pa ito sa aklat ng 1 Peter chapter 5 verse 13, sinabihan pang na bumabati pa si Apostol Pedro sa mga Kristiyano o mananampalataya sa Babylonia, wasak na nga, wala na ngang nakatira sa Babylonia. Na alam po natin na ito yung code name, tawag saan? Sa siyudad ng Roma, mga minamahal kong kapatid. So, ngayon, nakikita at pinag-aaralan nga po natin na yun pong mababasa natin ang chapter 13 and 14. Again, dadahan-dahanin ko kasi hindi madali magpaliwanag itong ating lesson ngayon. Okay, kaya ulit-ulitin ko at dadahan-dahanin ko. Sa chapter 13 at chapter 14 ng Isaiah, pinapakita yung aspeto o yung karakteristik ng literal na bansang Babylonia. Na nung sila'y mawasak, alam na natin kung sino ang nagwasak sa kanila. 3 kaharian ang pumulbo sa kanila. Medo-Persia. Sumunod ay ang Grisya. At inabot pa ito ng Roman Empire. Mga minamahal kong kapatid, So 3 kaharian ang nagtulong-tulong para totally ay mapulbo sila at talagang natupad ang sinasabi po sa Isaiah chapter 40 na wala nang maninirahan pa sa kanya. Okay. At alam po natin na ngayon ay talagang hanggang ngayon nangyayari yan. Wala nang tao mang naninirahan diyan sa dating Babylonia. Pero nga po ang sabi? Ikinapit yung kanyang karakteristik. Ikinapit yung kanyang karakteristik. Saan? Sa isang kapangyarihan. At nakita po natin na ikinapit ito sa isang sa isang political isang political na bansa o isang political power, which is alam po natin na walang iba kundi alin? Walang iba kundi ang pagan Rome. And later nga po, sa paglaon pa ng pangyayari, ay alam po natin kung kanino ikinakapit alin po ang Babylonia.
Kanino kinakapit? Sa isang political at religious power. Okay? So, political at religious power. At alam na po natin kung sino lang ang tugman-tugma na tumutupad at nakakakitaan ng mga karakteristik na ito o ng mga katangiang ito, mga minamahal kong kapatid. At yan ay paulit-ulit na nating napapakinggan Kaya wag na natin masyadong banggitin ang pangalan kasi baka naman sabihin atin pong hinuhusgahan. Take note, hindi po natin hinuhusgahan yung mga tao dyan, yung mga members dyan. Sa samahan na yan. Ang atin po dito ay nilalahad lang natin na yung sistema, yung pagpapatupad at mga pinanghahawakang mga aral ng kapangyarihang ito ay talagang nakopya. Nakopya. Saan? Sa Babylonia. Na pinag-aralan nga po natin kagabi ng ibig sabihin ng Bab Eli, di ba? Sa dalawang salita yan, Bab Eli nang ibig sabihin ay gateway of gods. Pintuan. Tapos Eli ay Diyos, pintuan sa pintuan ng mga Diyos nating napag-aralan kahapon o kagabi na ito po ay kumakatawan saan? Ito po ay kumakatawan sa tinatawag na human effort para para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kumpara sa Bethel, na Diyos ang alin po? Diyos ang may akda at sa Diyos nang galing. At ito alin po? Ito po ang kumakatawan saan po? Sa pananampalataya na katanggap-tanggap sa Diyos. Nang ibig nga pong sabihin, mga kapatid, ng tao ay kung papaanong ang Babylonia ay kumakatawan sa sariling diskarte ng tao para siya para siya ay maging matwid sa harapan ng Diyos. Ang Bethel naman ay kumakatawan sa tinatawag nating salvation or righteousness by grace through faith. Mga kapatid, itong isa, salvation by the deeds of the law or salvation by work, samantalang yung isa naman po ay salvation by grace through faith. So yan po ang ating yan po ang ating pinagdiinan kagabi. Yan po yung contrast between Babylon and Bethel o yung Babel or Bethel, mga kapatid. So, pananampalataya na aprobado sa Diyos at gawain na iniisip ng tao, aprobado sa Diyos pero sa totoo lang hindi pala tanggap ito ng Panginoon. Kaya mga kapatid, medyo dinadahan-dahan natin ito kasi gusto ko sabihin sa inyo, sa totoo lang po, hindi naman po sa hindi ho sa ako'y nagyayabang. Kung ito pong ating lesson ngayon na hindi mo rin pagtutuunan ng pansin, baka hindi rin natin gaano talagang maunawaan ito. Kaya hinay-hinay lang. Mga kapatid, at again, ulitin ko, kung ano po yung sasabihin ko mga chapters, pakilista nyo na lang po at i-review po ninyo. Mga kapatid. Ulitin natin. As in Isaiah chapter 13 and 14, aspects of literal Babylon apply to later powers, and the king of Babylon represent fusion of human rulers with the mastermind behind them, Satan himself. Yun na nga. Sino ang mastermind? Ng mga mga namumuno sa Babylonia? Ay wala iba kundi sino? Ang mastermind wala iba kundi si Satanas. But take note, mga kapatid, take note, ulitin lang natin disclaimer bakit si Haring Nabucodonosor. Yun pa nga mga kapatid, kaya nga hindi tayo nang kokondem, di ba mga kapatid? Hindi tayo nang kokondem. Kasi yung mga tao, katulad halimbawa ni Haring Nabucodonosor, nakita po natin, kahit pa siya yung hari ng Babylonia, siyang pangunahing inuudyokan ni Satanas, na gawin yung gusto ni Satanas kaysa sa Panginoon. Nakita naman natin, di ba? Una, sobrang naging ilang beses, di ba? Una, chapter 2, pinaliwanag na kung anong mangyayari doon sa ipinakitang panaginip sa kanya. Nagyabang pa rin. Nagpagawa pa rin ng estatwa na puro ginto. Hindi naman yun ang nakita sa panaginip. At tapos sa chapter 4,
winarningan na siya ni Prophet Daniel na wag nang magyabang, magbago ng pag-uugali. Pero nakita po natin, nagyabang pa rin. Kaya ginawa siya ng Diyos, pinintulot ng Diyos, na siya magkaroon ng pansamantalang karamdaman na nag-uugali siyang hayop for 7 years. But after 7 years ay nakita po natin na napagtanto ni Haring Nabucodonosor na walang ibang Diyos na dapat kilalanin, pasalamatan at sambahin kundi ang Diyos ng langit o lumikha ng langit at ng lupa o yung Diyos nila Daniel, mga minamahal kong kapatid. Kaya again, hindi po tayo wag po nating ilalagay sa ating isipan na porke member ng iglesyang yon na alam po natin na ang behind ng kanyang kapangyarihan ay si Satanas. Isipin na natin lahat na lang ng tao doon ay hindi ligtas. At again, wala po tayong karapatang mang-condemn, mga kapatid. Wala po tayong karapatang mang-condemn dahil una, hindi tayo ang Diyos. Hindi tayo yung Diyos na hahatol. Ang ating lang trabaho rito, para magkaliwanagan, ang ating lang trabaho dito ay ipaalam ang katotohanan. Yun lang ang trabaho natin. Ang mag-condemn at mag-justify, wala tayo doon dahil hindi tayo ang Diyos. Mga kapatid, ulitin ko po, para hindi tayo nagiging, kumbaga, parang hukom ng mga taong hindi nating kapananampalataya. Iwasan po yan, mga kapatid. Iwasan na humatol sa mga taong hindi nating kapananampalataya. Kahit pa nakikita natin o nalalaman natin na kabahagi sila ng sistema na ang kapangyarihan o nasa likod ng kapangyarihan yun ay wala iba kundi ang pag-uudyok ni Satanas. Huwag kayong hahatol. Dahil sabi nga ng ating Jesucristo, tandaan nyo po, meron siyang mga tupa na wala pa sa kulungan ng kanyang kawan. Marami pa siyang tupa na nasa ibang kawan. Kaya never po tayong magkakaroon ng kaisipan na mapaghatol. Okay? Aral lang, doktrina. Walang paghatol sa ating kapwa. Okay, so ang sabi po dito, so a message that Babylon is fallen, yung nasa 21 verse 9 ng Isaiah, can be repeated at later time. Revelation 14 verse 8 and Revelation 18 verse 2. Tama po yan, mga kapatid. Kaya lisa nyo. Revelation 14 verse 8, Revelation 18 verse 2, ulit-ulitin po natin nang isinusulat ni Juan itong Apokalipsis. Matagal na pong hindi umiiral ang bansang Babylonia. Pero bakit binanggit pa rin dito na naguho ang bansang Babylonia? So alam na po natin, ulit-ulitin natin, ito'y kumakatawan saan? Sa isang kapangyarihan, sa isang political na kapangyarihan, and later ay pinagsamang political and religious power na ang behind o nasa likod ng kapangyarihang ito is no other than Satan himself, mga kapatid. Okay? So, and Satan is finally destroyed after the millennium. Diba? Alam po natin yan. Si Satanas ay talagang pupuksain. After ng 1,000 taon. Saan po matatagpuan? Siguro, ayan, medyo isang talata lang naman. Kaya, basahin nga natin po itong nasa 20 ng Apokalipsis talatang 10. Ito po ang ating mababasa. At ang diablo na nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asopre na pinagtapunan din sa halimaw, at sa wad na propeta pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Kailan po yan? Kung ating papansinin, kailan po yan? Sa verse 7 ng chapter 20, pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. So tama po, after millennium o after ng 1,000 taon, na kailan nga mag-i-start yung 1,000 taon? Doon sa ikalawang pagparito o sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang starting time or point ng millennium. Mga kapatid, sana po nasusundan nyo. Ginagawa ko ang mabuti na o alam kong pinakamagandang paraan para maunawaan natin yung sequence at yung detalye ng ating pag-aaral sa gabing ito. Medyo mahirap-hirap nga po ito, kaya magtiyaga po kayong samahan ako. At habang nag-aaral tayo, talagang samahan nyo pa ng
mas maraming prayer kasi talagang hindi po madali yung ating leksyon sa ngayon. Okay, so eto pa, sa pagpapatuloy tayo dito, while the destruction of literal Babylon was a judgment day of the Lord. Ito'y paghatol po. Araw ng paghatol ng Panginoon sa literal na na Babylonia. At yan ay makikita natin sa Isaiah chapter 13 verses 6 and 9. Again, Isaiah chapter 13 verses 6 and 9. Another great terrible day of the Lord, okay, is on the way. Meron pa, at alam po natin yun, na yun na nga, magsa-second coming. Po ba? Second coming. At yun na nga, after ng 1,000 years, simula ng second coming, ay susunugin ang mundo. At kasama ng susunugin doon, ang mga bulaang propeta. Okay? Yung halimaw o yung hayop. Alam na natin kung sino ang kumakatawan o ang katuparan. At of course, maging yung mga taong gustong o maging yung mga taong nagpadaya. Kanino? Kay Satanas at sa kanyang mga kampon. So yun po ang nakikita nating final final destruction ni Satanas, ng mga bulaang propeta, ng kanyang mga anghel, at ng mga taong ordinaryo man o mayaman, makapangyarihan o ordinary citizen. Sila po ay magsasama-sama doon sa alam na po natin tinatawag nating dagat-dagatang apoy, o kung tawagin din po natin sa ibang katawagan na mas tayo dito particular ay yung tinatawag na impyerno, mga kapatid. So yun yung final place nila, mga kapatid. Yun ang pinakahuling lugar na pupuntahan nila. At sila nga po tutupukin. Wawasakin. Kaya nga, sabi po dito, similarly in Isaiah 24, again, pakibasa nyo itong mga chapters na ito. Isaiah 24, ang sabi dito, the prophet's vision reaches true condition with which he is familiar to the time when the moon will be abased and the sun ashamed. For the Lord of hosts will reign on Mount Zion and in Jerusalem. Yan po yung nasa Isaiah chapter 24, verse 23. At ang sabi dito, Isaiah undoubtedly thought that the vision applied to the Jerusalem he knew. Ito pong iniisip niya Propeta Isaiah, na ang pangitain na applicable, o ito'y natuon, o yung kakatuparan nito ay ang Jerusalem na kanyang na kanyang alam nung kanyang panahon. But the book of Revelation explains, kapatid, but the book of Revelation explains that it will actually be fulfilled in the New Jerusalem. At yan nga po yung nasa Revelation chapter 21 verse 2. Yan nga po natin dahil yung pa isa-isang talata atin ang babasahin, pero yung mga chapters ay basahin nyo na lang po dyan sa inyong mga tahanan. 21 verse 2, ito po ang sinasabi, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. So ito po yung Revelation chapter 21 verse 2. Kaya po sa pagpapatuloy, and the city, sabi dito po, and the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God is its light, and its lamp is the Lamb. Yan naman po ang sinasabi sa Revelation 21 verse 23. Ano po ang sinasabi? Basahin nga po natin yung Revelation 21 verse 23. Ito naman po ang ating makikita. Talatang 23. Hindi na kailangan ng araw o buwan upang bigyan ng liwanag ang lungsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon, at ang kordero
ang siyang ilawan. So yan po ang sinasabi ng Revelation chapter 21 verse 23. Okay, eto ang tanong. Does God really destroy the wicked? Talaga bang pupuksain? O talaga bang wawasakin ng Diyos ang mga masasama? Mga kapatid. Ang sabi po sa pagpapaliwanag, look at Isaiah 28 verse 21. O, tingnan po natin. Isaiah chapter 28 verse 21. Bago natin tingnan yung explanation. Ito po ang sinasabi ng Isaiah 28, talatang 21. Sapagkat tulad ng ginawa sa bundok ng Perasim, tatayo si Yahweh at ipadarama ang kanyang galit tulad din ng ginawa niya sa libis ng Gibeon. Gagawin niya ang kanyang magugustuhan kahit hindi siya maunawaan at tanging siya lang ang nakakaalam. Okay? So, bakit po ganon ang sinasabi ng Isaiah 28 verse 21? Sabi po dito, kung saan itong bagay na ito where God's work of destruction is His strange deed. Ibig sabihin, itong pagpuksa ng Panginoon sa mga masasama ay kung tutuusin, hindi talaga ayon sa kanyang likas. Strange ito sa Panginoon. Bakit po mga kapatid? Paano natin nasabing strange ito sa Panginoon? Kasi nakita po natin na kung ang Diyos ang masusunod, di po ba? Kung ang Diyos ang masusunod, hindi katulad natin, di ba? Na kapag may masama na napapahamak, abay tuwan-tuwa pa tayo, di ba? Buti nga, di ba yun ang buti nga, nabawasan na naman ang buti nga, hold-upper naman yan, buti nga, drug pusher naman yan. Pero kung ating papansinin, kung ang Diyos mismo ang ating tatanungin, ay hindi nga po siya, hindi siya natutuwa, Hindi siya natutuwa sa kamatayan maging ng taong masama. Hindi siya natutuwa. Gusto niya na gusto niya na ang tao ay magbago. Kung ating papansinin, ito po sa introduction pa lang ng chapter 1, verse 18. Okay? Ay makikita po natin na ang Diyos kung tutuusin, gusto niya na ang tao ay magbago. At sa talatang 23, okay, yun din po ang kanyang nababanggit. At dito nga po sa kapitulo 18 ng Ezekiel. Tingnan po natin. Simulan po natin sa 21. Ezekiel 18 verse 21. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking tuntunin, gumawa ng mabuti, siya'y mabubuhay. Kakalimutan ang lahat ng nagawa niyang kasalanan. At mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa mga bandang huli. At sa 23 mga kapatid, tingnan niyo po dito sa chapter 18 verse 23. Hindi ko inasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ni Yahweh. Ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. So nakita po natin, kaya strange talaga, kundi wala talaga kung tutuusin, hindi talaga yon ang attitude. Hindi po yun ang karakter ng Panginoon na pumuksa ng pumuksa ng pumuksa. At hindi siya natutuwa na mamuksa kung tutuusin. Manapa, ulitin ko po, kung tayo, pag may taong namatay at alam nating pasaway, ayan, buti nga sa kanya. Dapat lang sa kanya. Pero ang Diyos sabi? Wala akong kasiyahan. Hindi siya natutuwa ng isang tayo, mamatay sa kanyang kasamaan. Kundi ang nais ng ating Panginoon na ang masamay magbago at mabuhay. At ano sabi? Hindi ko na. Kung may nagawa mang mali o kasalanan, hindi ko na aalalahanin pa yung mga nagawa niyang kasamaan. So nakita po natin, ganon ang karakter ng Panginoon. Kaya itong pagwasak sa mga masasama, tama po ang sinasabi ng ating leksyon. Dito, look at Isaiah 28:21 where God's work of destruction is His strange deed. Kung pwede lang, hindi niya gagawin ito. Sabi dito, it is strange for Him because He doesn't want to do it. Tingnan niyo po, hindi niya gustong gawin yun. Tingnan niyo po, naalala niyo po yung
yung Nineveh, kung tutuusin. Tingnan po, di ba ang Nineveh? Ano sabi ng Panginoon? Gugunawin ko sila. Pero bibigyan ng chance. For 40 days kinakailangan. After 40 days, pag di sila magsisi, talagang susunugin sila. Nakita natin, dahil sila'y nagbago yung mga taga-Nineveh, nagsisi. Nakita po natin, mas natuwa ang Panginoon, nagbago sila. At hindi itinuloy ng Panginoon ang kanyang yung kanyang balak na sila'y puksain. Kasi, totoo po na talaga ang Diyos ay He is a God of love. Tandaan po natin, siya'y Diyos ng pag-ibig. At ulit-ulitin po natin, hindi siya natutuwa maging sa kamatayan ng isang taong masama. Mas gusto niya na mamatay kung mamatay, pero dapat mamatay na nagbagong buhay. Purihin po ang ating Panginoon, di po ba mga kapatid? Kasi talagang siya yung Diyos na lubhang nagmamalasakit para sa ating kabutihan. Kaya lang ulitin po natin, hindi naman tayo nilikha ng Diyos na robot. Hindi tayo nilikha na makina o computer na nakaprogram. Nilikha tayo ng Diyos bilang sabi nga, tayo lang nilikha na rational being. Tayo lang nilikha ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha, bukod sa mga anghel. Na na may pag-iisip at may kalayaang mamili kung ano ang gustong gawin. Kaya ang gusto ng Diyos ay tayo mismo ang pumili. Ang gusto ng Diyos ay tayo mismo ang makaramdam na talagang nagmamalasakit siya sa atin. Kaya bago mahuli ang lahat, mga kapatid, kung nandito tayo sa mga kalagayang alanganin, kung ating mga sitwasyon sa ngayon ay alanganin, mamaya ating titingnan kung anong dapat nating gawin para makasiguro tayo na hindi tayo makakasama doon sa mga pupuksain ng Panginoon pagdating ng panahon. Kasi bagamat ayaw niya, pero gagawin niya. Di ba? Nineveh. Nineveh. Nagsisi. Hindi niya itinuloy yung kanyang hatol. Sodom at Gomorrah, kung umabot lang ng 10, kita mo yung pakikipag-bargain ni Father Abraham. Magmula sa 50, umabot sa 10, payag pa rin ng Panginoon. Kung may 10 man lang, sige, payag na ako, hindi ko itutuloy. Ganon kabait ang ating Ganon kabait, ganon kabuti, ganon kamapagmahal ang ating Panginoon. Di po ba? Sa panahon ni Lolo Noe, mantakin mo 480 years nang magpasimulang mangaral at magbigay ng babala ang Lolo Noe. Pero ano nangyari? Lumipas na lang ang 120 years. Inabot na ng 600 years old si Lolo Noe. Bago nagdesisyon ng Panginoon na talagang puksain, hamakin nyo na haba-haba haba-haba ng panahon na binigay sa kanila. Kaya ang Diyos, ayaw man sana, pero nakita na wala nang ginawa ang tao. Ang kanilang mga pag-iisip, sabi nga po, puro na lang masama. Puro na lang masama. Kaya, naalala ko po, ulitin ko, bagamat nga ito'y strange act sa Panginoon, kasi, siya nga po'y Diyos ng pag-ibig, but nevertheless, mga kapatid, sabi nga ng pelikulang sumikat, at kasabihang sumikat, pelikula ito ng namayapang FPJ, Fernando Poe Jr. Sabi niya, kapag puno na ang kalos, ay dapat kapag puno na ang salok, ay dapat nang kalusin. Mga kapatid? Oo. Mga kapatid, bagamat sobrang mapagmahal, sobrang mapagpahinuhod ang Diyos, ulit-ulitin ko po, nasbanggit ko na itong mga nakaraan. Pero wag tayong masyadong magkumpiyansa kasi nauubos din ang pasensya ng Panginoon. May hangganan din. Kaya habang may pagkakataon, kung paanong pinagbigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mga kaharian, ang mga tao ng sinaunang panahon, ganon din tayo. At sana wag na natin tularan yung hindi magandang naging desisyon ng mga taong ito. Sana wag na natin silang tularan, lalong-lalo na po yung mga napahamak. Okay? Kaya nga, pagpapatuloy, ang sabi po dito sa atin, okay? Again, say, it's strange for him because he doesn't want to do it, but it is nevertheless a deed or an act. It is true that sin carries the seeds of self-destruction. Tama po yan. Yan po yung nasa Santiago 1:15. Mga minamahal kong kapatid. But because God has ultimate power over life and death,
Tama naman. Sino bang may hawak? Sino bang may bukod tanging kapangyarihan? Sa pagdi-decide patungkol sa buhay at kamatayan? Walang iba kundi ang Diyos. Ano po? Dito? Okay? And He determines the time. Siya po nagtakda ng ng oras, place ng lugar, and manner of final destruction. At kung papaano niya papaano niya pupuksain ultimately, alin po, ang masasama. It is pointless to argue that He ultimately terminates the curse of sin in a passive way by simply allowing cause and effect to take its natural course. Tama. Hindi niya hahayaan na, hahayaan na lang, bahala kayo dyan magkaubusan. Hindi ho. Hindi ho. Since nasabi nga, siya ang Diyos, siya ang author ng buhay, at siya rin lang ang bukod tanging may karapatan na bumawi at magpuksa ng buhay. Kaya kung gugustuhin niya, sabi nga, wala tayong magagawa. Siya may-ari Di ba? Kung, sige nga, kung ikaw may-ari, pakikialaman ka ng iba kung anong gagawin mo sa mga ari-arian mo, matutuwa ka ba? Di ba hindi? Sa puntong ito, given at alam kong tanggap naman natin, siya ang may-ari ng buhay, siya ang may karapatan kung sino ang patuloy niyang bibigyan nito at kung sino naman ang kanyang kikitalan nito o tatanggalan nito. At ulitin ko po Inasay po ng ating leksyon. Kung ang Diyos lang ang masusunod, lalo na kung pipiliin mo yung kalooban ng Panginoon, ay talagang mas masaya ang Diyos na magbago tayo. Kasi ayaw niya, again, ano nga po ang sabi? Pambansang talata na natin ito. 1 Timothy chapter 2 verse 4, sapagkat ang Diyos ang may nais na ang lahat ng tayo maligtas at makaalam ng katotohanan. Ano po ang gusto ng Diyos? Ang Diyos ang may nais na ang lahat, ilan ang gusto ng Diyos na iligtas? Lahat gusto ng Diyos iligtas. Kaya kung ang Diyos lang masusunod, gusto niya lahat ay iligtas. At 2 Peter chapter 3 verse 9, paulit-ulit na rin natin binabasa yan, pambansang talata na rin natin yan, na ayaw ng Diyos na kahit sino ay mapahamak. Kaya kung Diyos lang ang masusunod, wala siyang gustong puksain. Bakit nga ba pupuksa ang Diyos na siyang may-ari naman sa atin? At siya pang may sabi na wala siyang kasiyahan sa kamatayan maging ng taong masama. So bakit niya gugustuhin pumatay ng tao ng ganun-ganun na lang? Mga kapatid, hindi nag-i-enjoy ang Diyos na makita ng tao'y mamatay doon sa kanyang kalagayan na siya ay nasa kasamaan. Hindi. Kaya nga sila, magbago. Kasi pag nagbago ka, tinalikuran mo yung hindi ko na aalalahanin kahit ano man yung kasalanan na gawa mo before. So yun ang ating Diyos. Pero hindi niya naman hahayaan. Hindi niya naman hahayaan na magpatuloy na hindi siya gagawa ng aksyon. Naalala po natin? Bagamat mahaba ang pasensya ng Diyos sa panahon ni Lolo Noe, after 120 years, sobra na kayo tama na, sobra na, tigilan na. Wala tayo sa politika tama na. Napuno na ang salot, dapat ng kalusin. Sodom at Gomora, nakita po natin, napuno na ang salot ng Panginoon, kaya kanya nang kinalos. Kung ang Nineveh ay hindi nagbago, sigurado, sunog din po sila. Pero alam ko na mas ikinatuwa ng Panginoon na sila'y nagbago. Bakit ko alam na ikinatuwa ng Panginoon? Kasi hindi na nga tinuloy ng Panginoon yung kanyang gustong gawin, na susunogin, di ba? Dahil kung hindi natuwa ang Panginoon at hindi sila nagbago, ay sigurado, sunog sila. Mga minamahal kong kapatid. Kaya, sayo at sa gusto natin, mga kapatid, tandaan nyo po, wawakasan ng Diyos lahat ng kasamaan. Ito na lang, ang inyong tandaan. Natapos yung mga kasakasaysayan na yan, yung mga Babylonia na yan, yung mga kapangyarihan na ang nasa likod ay si Satanas, ito na lang ang inyong matandaan. Total lesson naman ang ating pinaka gustong kunin dito. Compare sa history, nakakapulot tayo ng aral, pero kaya yun nga, kaya natin binabasa para makapulot tayo ng aral.
So ano ngayon yung aral na ating na dapat makuha? At yun ang katanungan natin sa gabing ito. Yun yung pagbubulay-bulayan ng katanungan, mga minamahal kong kapatid. At ang sabi nga po dito sa atin, what we see in Isaiah chapter 24 to 27, pakibasa na lang po ulit. Ang nakita daw po natin dyan is what we see reflected in the entire Bible. Yan po ang makikita natin, reflect. Totoo yan sa buong kasulatan. Yun na nga, Panginoon, bagamat mapagpatawad, mapagpahinood, pero talagang dumarating ang time na kailangan niyang umaksyon. Mga kapatid, kailangan niyang umaksyon. Kasi, which is that no matter the suffering, gaano man daw po, yung mga pagdurusa, sabi dito, pain, mga pighati, o sakit ng kalooban na ating na ating mga nararanasan. Desolation. Okay? In the end, God and goodness will triumph over evil. Yun nga po. Sa huli, ang mananagumpay pa rin ay walang iba kundi sino? Ang Diyos at ang kabutihan o ang katwiran kumpara saan? Sa kasamaan. Ang tanong ngayon, what then is the only thing we can do if we ourselves want to be part of that final victory? Kung ganun pala, na sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang mananalo. Ang Diyos pa rin ang mananagumpay. At ang kaharian, tandaan po natin, ilang beses nating na banggit ito, pero uulitin ko sa gabing ito. At yung kaharian na itatatag ng Diyos pagdating ng panahon, ay isang kaharian na paghaharian ng katwiran. At doon ay hindi na makakapasok kahit anino ng kasamaan. Ang tanong ngayon sa ating pag-aaral sa gabing ito, since na alam natin na bagamat sa ngayon tila namamayagpag ang kasamaan, pero darating ang panahon na ito'y pupuksain, wawakasan ng Panginoon. Ano naman ngayon ang dapat nating gawin kung gusto nating maging kabahagi ng kaharian na itatatag ng Panginoon pagdating ng panahon na paghaharian mismo ng ng Diyos at ng kanyang katwiran. So ano po ang dapat natin gawin? May mga suggested verses po dito. Basahin nga po natin. Ito mga kapatid malamang alam na alam nyo na rin ito. Isa rin po ito sa ating paboritong mga text. Proverbs chapter 3 verses 5 to 7. Pakinggan po natin. Aklat ng mga kawikaan, kapitulo 3, mga talatang 5 at 7. Dadahan-dahanin ko po mga kapatid. Proverbs chapter 3 verses 5 to 7. Ito pong sinasabi. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Oy, purihin ang Panginoon. Ano po? Gusto daw po ba nating maging kabahagi ng kaharian itatatag ng Panginoon, paghaharian ng kanyang katwiran? Dapat ito ang ating gawin. Kung gusto mong maging kabahagi. Kay Yahweh ka magtiwala at buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Kay Yahweh magtiwala at huwag manangan saan? Sa ating mga sariling mga filosofiya o kaalaman. Verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Gusto mong maging kabahagi sa kaharian na itatatag ng Diyos na paghaharian ng katwiran? Dapat ay ang isa mo pang gagawin ay sa lahat ng iyong gawain, siya'y aalalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Verse 7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. At, sabi dito, igalang mo, sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan. Oy, purihin ang Panginoon, mga kapatid. Tapo natin, Ang ganda nito, Kung gusto mong maging kabilang sa kahariang itatatag ng Diyos na paghaharian ng kabanalan at katwiran, unang-unay, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso na at lubusan, huwag manangan sa sariling karunungan.
Sa lahat ng iyong gawain, alalahanin siya upang patnubayan niya ang lahat ng ating tatawakin. At huwag mong ipagyayabang ang iyong nalalaman. Igalang mo, irespeto mo, sino? At sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Pag yan ang ginawa mo, kapatid, ano pang dahilan para hindi ka makasama sa itatatag na kaharian ng Diyos na paghaharian ng katwiran at pagmamahal. Mga kapatid, gusto niyo ba doon? Sige nga po, mga kapatid. Sige nga po, ang tanong ko, gusto niyo bang makasama doon? Gusto niyo po bang makasama doon? Sumagot nga po ng opo. Sumagot nga po ng opo yung mga gustong makasama at maging kabahagi ng kahariang itatatag ng Panginoon. Na wala nang kahit konting kasamaang makikita doon, kundi katwiran at pagmamahal ng Panginoon. Gusto niyo po ba? Ayan. So bukod sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 7, may isa pa po akong talata na ibibigay sa inyo at ito'y napakahalaga. Ito po'y napakahalaga. Ito pong nasa Roma, Kapitulo 10, talatang 9. Tingnan niyo po. Okay. Romans chapter 10, verse 9. Ang sabi po ay ganito. Verse 9, ang sabi po, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. O natin? Ito hindi natin dapat din kalimutan, mga kapatid, bukod sa nabasa natin doon kanina sa chapter 3, verses 5 to 7, na huwag magtiwala sa karunungan, ipaubaya sa Panginoon ang ating mga lakad, at atin siyang mahalin at sundin ang kanyang mga utos, ay napakahalaga rin po nitong huling talata na ating babasahin ngayon. Ano po? Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, ay maliligtas ka. So, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ayan, salamat po at talagang ang daming tumugo na opo, natural. Ako man talagang malaking opo ang sagot ko talaga. So, tandaan po, mga kapatid, na balang araw, sa iyo at sa gusto natin, maniwala ka o hindi, wawakasan ng Panginoon alin po? Wawakasan ng Panginoon ang kasamaan ng sanlibutan ito. Siya magtatakda ng araw. Siya magtatakda ng kaparaanan. At siya rin magtatakda ng lugar kung paano niya tatapusin itong ating sanlibutang kinabubuhayan ngayon na pinaghaharian ng kaguluhan, kasamaan, kaligaligan. Pero pagdating ng panahon, ito'y mapapalitan ng kaharian na paghaharian ng katwiran, katahimikan, at pagmamahalan. At kayo'y nagsabi na gusto niyong sumama at maging kabahagi ng kaharian yun. And I hope and pray na alam natin ang dapat nating gawin para tayo maging kabilang sa kaharian yun. Kapatid, kaibigan, naway piliin mo na makasama sa kahariang gusto ng Diyos na dapat nandun ka. Piliin mo yan. Hindi ka pipilitin pero super welcome ka, kaibigan, kapatid. Kung pipiliin mo na doon manirahan, hindi lang sa maikling panahon, kundi alam natin, pag nando na tayo, wala na pong katapusan. Wala na pong hanggan ang ating pong buhay. At habang panahon na natin, makakasama ang Diyos. Na dapat dito pa lang sa lupa ngayon, ay matutunan na nating mahalin. Matutunan na nating irespeto. At ibigin na natin na sundin kung ano mga bagay na makapagbibigay kaligayahan at kaluguran sa Kanya. Walang pilitan, mga kapatid, pero ang Diyos ay nakikiusap. At sana, papasukin natin ang Panginoon sa ating puso. Again, sabi po ng ating Panginoon Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. Kaya, kung gusto natin makarating doon, pangunahin, wag kaliligtaan ang pagtanggap sa ating Panginoon Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. O ayan,
So, aba, talaga naman. Oh, itong aking tol, Rocky Tulog, talagang very active. Oh, paki-shoutout sila nanay at tatay. Nanonood sila na now. Tatay at nanay Mercado, alam niyo na kung sino kayong nanay at tatay, ha? Basta kayo yung nanay at tatay ng aking kaibigang si Rocky Tulog. Nanonood sila now saan? Sa hotel, sa New York City, USA. Okay. So nakalista na yan, tol, yung pag-travel nila. Nakalista na yung safety ng travel nila. So nanay, tatay, saan bang hotel kayo dyan sa New York? Ha? Yan. Talagang aktibong-aktibong pinapabati kayo ng inyong anak na si Rocky Tulog. Of course, kaibigan ko yan. Kapatid ang turing ko yan. Tol, sige, thank you, ha? Nasaan na ba yung iba mong pinapabati? Okay, so mga kapatid, meron po tayong programa pag-aralan natin. Kaya medyo mabilisan yung natin, ha? Ako yung laging late comer lagi sa ating program sa pag-aralan natin. By the way, muli maraming pong salamat. Tumigit tayo ng 150 kanina, ngayon ay nasa 144. Thank you so much po. Maraming salamat. At sa mga hindi pa po nakaka-follow sa ating Facebook page Paglapit kay Kristo, please naman po i-follow nyo, i-like at i-share. Kung hindi naman kalabisan, follow, like at share ng ating Facebook page Paglapit kay Kristo para lagi po kayong updated sa ating mga pagtalakay. At tandaan po, sasamantalahin ko, tandaan po, hindi na lang po tayo panggabi, hindi na lang po tayo Sabbath School lesson. Meron na rin po tayong devotional tuwing umaga. Kung malakas ang katawan at laging kalooban ng Panginoon, alas 6 po ng umaga ay meron na rin po tayong devotional program. Ano po? So, again, alas 6 ng umaga, devotional program po natin yan. So, please follow and like our Facebook page at kung magagawa, pakishare. At sa mga nasa YouTube naman, hindi nga lang tayo makapag-simulcast o hindi natin ma-broadcast ng sabay sa YouTube kasi nga po, wala po tayong mga gadgets na halos milyon ang kailangan para mangyari yon. Again, pasensya na po kayo kung hindi ako kasing high-tech ng ating mga kaibigan, Brother Johnson Amican, pag-aralan natin, at Brother Jerry Sibilla, I love you, Brother Jerry Sibilla, ng kapitulo versikulo. Kasi iba po yung mga gadgets nila. Talagang mga pang-production na po yun. Pwede na pong mga pang-pelikula yun. Yung atin pong gamit sa ating program, cellphone lang po. Huwag na po kayo mag-expect na aabot tayo sa ganun. Malibang i-bless ako ng Panginoon na ako po'y magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Kung magkaroon ng limpak-limpak na salapi, yan, pwede tayong um-upgrade ng ganun. Pero sa totoo lang po, hindi ko na po hinahanga. Dahil una, sa personal capacity ko po, imposible pong magkaroon ako ng ganung kalaking halaga. At ikinahihiya ko naman pong mang-solicit sa ganun. Di bali na sa mga crusade, pero sa ganun, nahiya na pong mang-solicit sa ganun, ha, mga kapatid. Pero malay natin, baka may ipagkalob ang Panginoon na kapatid na pagmalasakitan para ma-improve ng husto yung ating program. But for the time being, masaya na po ako sa cellphone, ha? So yung mga nanonood sa YouTube, medyo delayed po tayo ng halos almost a day. Pero sure naman, if God's will, kinabukasan itong ating topic ay nandiyan na rin sa YouTube, ha? Ayan. So, maraming salamat at titingin po tayo ngayon. Unahin nga po natin, ako po yung humihingi ng kasi sa dami po ng gusto kong halos lahat kayo hindi ko malampasan. So, tingnan natin, pati yung mga nasa watch party ay atin pong titingnan na kasi may mga, kagaya nito, may 43 comments dito sa watch party at titingnan po natin kung sino-sino itong mga nandito. Okay? So, tiyaga lang po. Tiyaga lang po tayo, ha, mga kapatid. Gusto kong lahat ay kayo mabati. Again, sa mga aalis na, maraming salamat. Sa mga umalis na, maraming salamat. Sa mga hindi aalis hanggang sa extra natin, lalong-lalo sa ating mga prayers, mas super thank you po sa inyo. Mas super thank you po, ha. Patuloy na ibalik ng Panginoon ang pagpapala sa inyo. Ludi, sino to? Ludi Igang, maraming salamat. Brother Rodel Magno Amansik. Okay, at yun na nga, ang aking kaibigang Rocky Tulog na i-shoutout na natin ito. Nanay, tatay, keep safe po kayo dyan, ha? Sa inyong pag-stay dyan sa New York at sa inyong pag-travel. Tita Gloria Turner, maraming salamat po sa inyo. Sister Rowena Feliciano, maraming salamat. Sister Meng Gomez Antonio, at maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood. Rosalie Magluyan, at si Sir Meng Antonio ay nanonood sa Mabalacat City of Pampanga. God bless you more, kapatid na Meng
Antonio. Mirna Ortez Luis from Cabiao, Nueva Ecija. Oy, nako, Cabiao, Sir James Mandadero, Tita Mila de la Cruz, Conferedo de la Cruz. Nako, yan mga ano dyan. Kadalawin ko po, Tita, if God's will, next week marahil, makakapunta tayo dyan sa Cabiao. Didiretso rin ako ng Hain sa kila Councilor Olarte. Ha? Yeah. Sa mga taga-Nueva Ecija, maraming salamat. Sino pa to? Bonjour, Shia Arnaez, maraming salamat. Okay? So, Lorna Ferrer, maraming salamat din po sa inyo. At Sister Linda Costudio, maraming salamat po. Okay? So, basahin ko tong comment ni Rocky Tulog. Additional info, Babel from the two words Bab and El. Ba means gate or way or hallway or road, or El is Hebrew or Akkadian for God, meaning way to God or way to salvation. Ergo, this is representing human effort for His salvation or righteousness by work or righteousness by human effort, while Bethel is representing righteousness by faith through Christ. God bless our lesson and the only paglapit kay Kristo solid. Maraming salamat kapatid na Rocky Tulog. Tama ka naman. Yan ang ating ayan ang ating sinabi kagabi. At ulitin ko po, 40 po ito pong may kinalaman. May sermon talaga dito ang ating kaibigang Rocky Tulog patungkol dito sa Babelo na ito o Babel na ito. Hindi ko malimutan yon dahil madalas niyang sinisermon yan. Okay. So, thank you so much, Rocky Tulog. Carmen de la Merced, maraming salamat. At ang aking kapatid sa laman, Tol Dave Thompson, maraming salamat. Kumusta sa iyong may bahay? Kay Melrose at sa aking tatlong pamangkin na puro Rose ang pangalan. Baby Rose, Diana Rose, at Divine Rose. O ayan ha, sa aking kapatid, hipag at mga pamangkin. Diyan po sa Pasay. Gemma, si Siriritan Kibete, maraming salamat. Nonet Ricaport, marahay na banggitabi sa imutugang. Ariel Espirito, maraming salamat. Big Corpus, maraming salamat din po. Sister Neng Beltran at si Sister Marites Hermosora. Ayan na, nandiyan na rin lang. Batiin ko na yung mga taga-Japan. Sister Marites Hermosora, Annabel Matsumoto, Christina Tinaymasi, Teresa Tuuyama, Sister M. Perez Yamano, Tita M at Tito Eli Balisteros, ang aking magandang kumari Crisanta de Vera, sa Chiba, magkapatid na She Ricanya at Sister Girlie Otsoka, Ate Lynette Kasuya, Sister Mamay Puruta, at ang Jimenez Sisters dyan po sa Chiba. Isang malakas na Konbanwa Domo Arigato sa inyo. O, pinagsama ko na yung Tokyo at Chiba ha. Baba tayo, pagsamasamahin ko na ang Kikugawa, Korea at of course mawawala bang Nagoya. Sa Kikugawa ang mga Sujima at mga patiran po nating mga Bisaya dyan. Sa Korea naman ang mga Nakano. At sa Nagoya, mawawala bang Tita Grace Takagi, Sister Susan Wandaruman Garulakan at ang mag-asawang Kenneth at Army Villesa. Isang malakas na Konbanwa Domo Arigato sa inyo dyan sa Japan. Maraming salamat. Sa panguna mga Sister Marites Hermosora, ikaw ngayon ang aking unang nakita. Sister MJ Pablo, maraming salamat. Sa buong family, maraming salamat Sister MJ Pablo. Marites Valdez, maraming salamat po. Si Dino Jeruel, maraming salamat po sa inyo. At si Brother Rodel Amansek, Magno Amansek dyan po sa Baguio ay may pinapa-shoutout. Pa-shoutout din po ang mahal kong nanay, Mami Julie. O Mami Julie, pinapabati ka ng iyong mahal na anak, si Brother Rodel Amansek. Ano po? At sino pa? Nanonood din siya from Mangaldan. Nasa Mangaldan ka, Mami Julie. Ayan maraming salamat. Nanggugulo na naman tong ating kalbo ngayon, ang ating si Trix. Okay. O sino pa? Brother, mag-asawang ano po? Iba pala to. Brother Gerald Thomas, ang nasa isip ko mag-asawang Gerald at Papa Gerald at ano po? Mama Mira Castillo dyan po sa Villasis, Pangasinan, at sa kanilang dalawang anak, si Grant Maybrick at si Gerald Jr. Okay? So si Sir Lilian Lazaro at of course from Australia, ang aking ate Joylyn at ang aking kuya Norman Milarpes and family dyan po sa Melbourne, Australia. Maraming salamat po sa inyo. At speaking of Australia, batiin ko na sila Brother Abby Andales, Tita Carmen Brown, Tita Nonata Thompson, ang mga Sister Marilu Babatid, Sister Gretchen
Abanyel o Magbanwa Abanyel, maraming salamat po sa inyo dyan po sa lugar ng Australia. And of course, ang ating number 1 sharer dyan sa Australia, na iba kundi si Sister Delma Belo Rosario dyan po sa Brisbane, Queensland, Australia. Okay, Ate Joylyn at Kuya Norman Milarpes, maraming salamat ha. Keep safe po kayo. Sino pa ito? Yan pa ito? Okay. Marites Valdez. Okay? Oh, ayan. Yan yung nasa watch party. Tingnan naman natin. Nako, eto na. Lalo na dito. Okay. Tingnan po natin ha. At pagtsatsagaan po natin. Bakit ayaw lumabas? Nako po. Eto na. Kuya Emmy Sumawang Jr. ng Santiago Isabela. Okay. Sister Sharon Jacob, maraming salamat din po. Sister Mila Rodriguez Nepasena, maraming salamat po. At si Ate Mary Jane Ramos Trinidad, nakikinig ako sa inyo para mas maging maliwanag. Minsan ay hindi ko maunawaan yung iba. Kaya salamat po at meron tayong pag-aaral gabi-gabi. God bless your ministry. God bless you more, Ate Jean. Kumusta kay Kuya Neil ha? Maraming salamat. Brother Jesse Agapito, Gina Marilia Labrador na nanonood sa Dait. Oy, just marhay na banggit Abitugang na Gina Malyari Labrador. At si Kuya Nixon Tolentino na may lahi ring Bicolano. Kanya purihin ng Panginoon sa araw-araw ng pag-iingat, pagpapala. God bless Brother Richard. God bless you more, Kuya Nixon at sa buong family. At sino pa to? Si Mendoza Lucky Ray watching from Palawig, Zambales. Brother Richard, oy, sa Palawig. Oy, naimbag na rabiim kakabsat. Okay? Salamat po. At si Sir Marivic Istano. Maraming salamat po. Brother Fernando Bicmudo. Ay, Brother Fernando Bicmudo, maraming salamat. Mapagpalang gabi at pagbabahagi ng kaalaman sa ating aralin. Kapatid na, God bless your ministry. God bless you more, kapatid na Fernando Bicmudo. Keep safe po kayo. Elias Neil Minyano, maraming salamat. God bless you more. At si Virgie Ruth Martinez Amyan, maraming salamat din po sa inyo. At si Brother Rolly Sinke, na nanonood sa Abukay, Bataan, na kinamaring Shirley Moyler siya. Okay, pag-pray daw natin. Okay. So, sino pa? Oy, ang aking tita Grace na Agmalit. Salamat, Tabig Just Mabalos. Okay. Glory Camper ng Kawayan, Isabela. Maraming salamat sa Sister Glory Camper. At si Sister Angelina Robes. May prayer request. Okay po. So, ayan, mag-asawang Grace Ann. Nabanggit na ba kanina? Mag-asawang Grace Ann at Tukayong Richard Zamora. Sandali lang po mga kapatid. Nako, galaw yung ating init. Sensya na po at medyo malikot itong ating alaga. Nakita nyo naman. Okay. So, sino pa ito? Oy, Sister Judith Palumaria, dyan po sa Jeddah. Kumusta po kayo, Sister Judith? Ingat po kayo dyan. Ingat po, Sister Judith. At Sister Wilma Eva Malyari, nanonood sa Burgos Church, Tagbiliran City, Bohol. Maraming salamat sa inyo, Sister Wilma. Francis Binaid de Matera, Mirna Ricalde, na nanonood sa Italy. Maraming salamat po sa inyo. Jane Marie Hipolito Bautista, maraming salamat din po. Sister Melba Mendesabal, na nanonood sa Taguig, sa Bagong Bayan Church. Maraming salamat po. Tita Esther Oy, kumusta na Kuya Rich? Happy watching now. Uulitin kita panoorin mamaya. Kasi dito ako, OJT ko. Thank you for your ministry. God bless. Sige po. At Tita Esther Oy, maraming salamat. Kenji Perez, pakisama sa prayer ang misis ko. Huwag na sana maging matigas ang kanyang puso. Tanggapin. Okay. Okay.
po, sino pa ito? Sir Annalisa Rodota. Sabi, God will provide, Brad. Huwag kang mag-alala. Ipagkakaloob sa'yo para lalo mapabilis ang pabilita. Okay lang po, Ate Annalisa Rodota. Okay lang po ako kahit na kahit na hindi matupad yun. Masaya na po ako dito sa cellphone. Pero kung ibibigay, super blessing na yun. Super blessing na yun. Pero cellphone lang, okay na po ako. Okay? So, Corina Taguna, magandang gabi po, Ninong. Brother Richard, Sapang Palay. Oy! Napit na. Oo. Maraming salamat. Kita-kita tayo ha sa kasal nyo. Maraming salamat. Kumusta kay paring Jaime Crisologo Sr.? Okay. Diyan sa Pangpalay Church. Si Sister Maria Lea Rinen, maraming salamat din po sa inyo. Nestor Dalodado Amian, maraming salamat po. At si Sister Edna Sigal dyan po sa Israel. Sabi niya, good evening, Brother Richard. God bless us all. And thank you, brother, sa ministry. More power by the grace of God. More power din po. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sister Edna Sigal. Laila Tub. Shalom. Maraming salamat, Sister Edna Sigal. At si Ate Nida Manalang. Good evening sa lahat, Brother Richard. Okay? Magandang gabi rin po sa inyo. At nanonood, nagsishare Anthony Medina Pelia sa tama yan, Kuya Richard, mahirap pumatol kagaya ng ibang reliyon. Basta di nila member ay diligtas. At sa Satanas daw, sabi ng mga, di ko nababanggit. Binanggit mo. Sige lang kapatid, tama, wag tayong hatol. Sunny Frank, someday po, Brother Richard. Salamat po sa pag-share ninyo. Ano po yung someday kaya? Anyway, Brother Sunny Frank, thank you so much sa patuloy yung pagpalain ng Panginoon. Maria Rina say, good evening, brother, and to all viewers. Happy watching from Hikone, Japan. Konbanwa, domo, arigato. Sister Marie Rena, maraming salamat. Saan ka? Hikone, Japan. Okay, Cyril Mopera, good evening. Magandang gabi rin siya at patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Berto Daso, Kahoy Marisal Tibor, na nanonood sa Saudi Arabia, maraming salamat. At Sister Nimpa Subong, ng Taytay Palawan, maraming salamat sa iyo kapatid. Sister Eloisa Galvez, maraming salamat po. Nieves Honyo Movida, maraming salamat. At of course, Sister Annalie Pitalcurin Manipol, na isang regular viewer at classmate natin, top fan ng ng ating mga programs. Maraming salamat, Sister Annalie Pitalcurin Manipol. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon. By the way, Sister Eloisa Galvez pala ay sa San Ildefonso nanonood. Sabi ni Sister Berto Daso Marisal Tibor, a million thanks, Brother Richard. Patuloy natin ibalik ang kapurihan sa Panginoon at sobrang thank you rin po sa inyo. Okay. Opelia Osero, maraming salamat. Nenita Garcia, ito yung mga opo na ko. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagtugon. Shirley Francisco, Jason XD, Glory Camper, Sherry Tigriscos, salamat sa napakalinaw na paliwanag. God bless po, Kuya Richard. Watching from Hong Kong. Keep safe dyan, Sister Sherry Ann. Okay, dyan sa Hong Kong, purihin ang Panginoon. Sister Gina Marilia Labrador, maraming salamat. At si Bisyo Kalay, maraming salamat din po sa inyo. Sino pa ito? Sino pa? Okay. So yung mga nilalampasan ko na ho, ibig sabihin nabasa ko na po yung mga pangalan nyo. Princess Samantha VP Fair. Tama ba? Fair. Maraming salamat, Sister Princess Samantha Fair. At sino pa? Okay. So dito naman tayo. Salamat po. Oy nako, ito na. Maya. Nakita ko na rin lang sa huli. Hindi pwedeng hindi banggitin. Winnie Nierba. Maraming salamat, kapatid, na Winnie Nierba. Wilma Villena, maraming salamat sa iyo, kapatid. Jorge Agodo o George Agodo Barase, maraming salamat po. Okay. So, sino pa? Angelito Ribeche de la Cruz, maraming salamat sa iyo, Brother Angelito de la Cruz. Okay. Sino pa to? Sino pa? Halos nabasa na rin naman natin ang Noel Banguardia Sosano. Brother Noel, maraming salamat po. Sino pa to? Alright. Ayun nga. Nabati na rin natin sina Papa Gerald at Mama Mira. Okay.
Sino pa? Sister Mila Nepasena, may prayer request din ba dito? Opo, opo. May prayer request po dito. Erisdita Pronda. Maraming salamat Sister Erisdita Pronda Linga. Maraming salamat. Bryant Malayo. Nakasubscribe na po, brother. Maraming salamat, brother Bryant. Ano po? Subscribe nyo nga po. Salamat sa mga nagsusubscribe sa ating YouTube. Okay, sino pa ito? Regards, Brother Richard from Bayawan. Oy, Brother Bryant, nako, yung Bayawan, naalala ko na naman. Basta yung bayi-bayi dyan, ha? Yung bayi-bayi dyan sa ano? Yung bayi-bayi, baka hindi kayo makarelate. Sa Bayaw, yung bayi-bayi, ito yung parang ispasol naman ang ano. Yung counterpart naman dito sa Laguna, ito yung ispasol. O yun, masarap yung bayi-bayi doon sa Bayawan, Negros Oriental. Okay. So, sino to? Merlito Tambalge. Tambalge, maraming salamat po, kapatid na Merlito Tambalge. Okay. So, sino pa? Lubina Sarate. Okay. Okay. So, ayan na. Sister Tess Biray, maraming salamat. JB de la Cruz Aligway. Hello po, tanong ko lang po kung ano po ba ang stand natin patungkol sa COVID-19 vaccine. Ako, may kanya-kanya po. Wala pong stand ang ano. Wala pong stand. Basta ako magpapaturok, basta safe. Yan po ang aking sagot sa inyo. Okay? Di pa ako naniniwala na yan ay tatak ng 666. Ha? Basta ako pag safe, magpapaturok ako. Para makagala tayo, makapangaral. Di ba? Kasi kung hindi tayo magpapaturok halimbawa at di makakapangaral, magpapaturok talaga ako para mapuntahan natin yung mga lugar na kailangan tayong suguin ng Panginoon. Pero kung magpapabaksin natin kamamatay ko, di bali na, hindi ako makapangaral muna, dito na lang muna tayo sa internet. Pero kung wala namang kadelikaduhan, bakit di ako magpapaturok? Ha? Ayan ang sagot ko dyan. Akin yan, hindi yan ang stand ng Adventist. Okay, dahil wala akong binibigay na ano yung ating samahan. Princess Corpus de la Cruz, sabi niya, musta din po kay Brother Richard. Maraming salamat sa mag-share ng inyong mensahe. Salamat lagi at mayroong papakinggang sa panahon ng pandemic. Nakikinig ako from Toronto, Canada. Ingat po kayo lagi. Ay maraming salamat, Sister Princess Corpus de la Cruz. Ingat po kayo. JB de la Cruz Aligway, watching from Ormoc City. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Ano ho? Evelyn Meral Orillo, thanks sa malinaw na pag-aaral ng ating leksyon, Brother Richard. At si Sister Lulu Yense, shout out din po sa iyo, Kuya Brother Richard. Maraming salamat sa pagbati, Sister Lulu Yense. Okay, sino pa? John Paul Talatayod, maraming salamat. Christina Claro, magandang gabi rin po sa inyo. At ang aking kaibigan, Reveal Saison Ragay, o si Brother Dondon Ragay, magandang gabi rin sa iyo. At patuloy kang ingatan. Amping kanunay, ha? Amping kanunay. Si Nanay Angelina Capistrano, magandang gabi rin po sa inyo, Nanay. Vic Barcelon Butial, good evening, Brother Richard. Magandang gabi rin po sa inyo. Sister Cecilia Baal, maraming salamat. Brother Liodel Pabilona, Leonora De Jesus at Marieta Algo de la Cruz. Good evening, everyone. Sandali lang po, ha? Kasi meron akong titingnan na meron nag-prayer request dito sa atin. Dito po sa, ano ba yan? Ano ko si Sister Atenida Manalang, ang kanyang inanoy si Army. Tapos, Reniel.
din. Okay, so mga kapatid, maraming salamat po. Sino pa to? Cherry Reyes. Okay, let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli nagpapasalamat ang inyong mga anak na patuloy niyong pinagkalooban ng panahon at pagkakataon. Purihin ka po sa iyong kabanalan, karangalan, kaluwalhatian, balit higit sa lahat aming kang pinupuri dahil sa iyong sobrang pagmamahal sa iyong mga nilalang, lalong-lalo na sa aming mga tao na sa kabila na kami nagkasala, lumabag, lumihis sa iyong daan, narito pilit nyo kaming inaagaw sa kapahamakan. Kaya nawa, pakinggan namin ang iyong panawagan. Ang mga kapatiran sa buong mundo ay patuloy na gamiting ilawan at asinan sa sanlibutan ito upang patuloy na makapagdala, makapag-akay ng mga kaluluwa sa iyong banal na paanan. Narito lahat ng mga kapatid na may karamdaman ay akin po pinapanalangin. Sa inyong kalooban, inyo po silang pagalingin at tustusan po ang kanilang mga pangangailangan. At narito po ang ilan sa mga kapatid na inilalapit para sa kanilang mga kanya-kanyang sitwasyon. I am praying for Sir Frank Savage. He is now suffering from his illness or sickness. I am praying that you may heal him, O Lord. Please give him the strength that he needs. And if it is your will, please give him back his strength. And when it happened, Lord, please, may he also have the desire to serve you someday. Please remember Sir Frank Savage and please heal him from his illness. Thank you for hearing my prayer for him, O Lord. At ngayon ay patuloy ko ring ipinapanalangin ang mga pangalan na nakalista mula sa mga kapatid na nagmamalasakit sa mga taong ito. Si Engineer Niboy Meñano at si Sir Junjun Recto. Panginoon, anuman ang kanilang mga karamdaman na nararanasan ngayon, akin pong hihilingin sa inyo na naway pakitulungan ang kanilang mga nasasaktang katawan. Na naway sa lalong madaling panahon, gumamit po kayo ng lahat ng kaparaanan. Maaring doktor, gamot, o iba pang mga tao na inyong gagamitin para gumaling ang kanilang mga karamdaman, Panginoon, naway pagkaloob nyo ito sa kanila. At sa pagbabalik ng kanilang kalakasan, naway, mapag-isipan nila na sila'y lalong lumapit sa inyo. At lalong magnais na sila man ay magamit sa paglilingkod sa inyo. O maawa po kayo, Panginoon, kay Engineer Niboy Meñano at kay Sir Junjun Recto. Akin din po yung dinadalangin ang aking kumaring Shirley Moller na nasa banig din ng karamdaman. Panginoon, naway kaawaan niyo po siya. Ipuin siya na inyong mapagpalang kamay. Ganon din ang mga gastusin na inyong patuloy na pagkaloob sa kanila. Brother Juanito Robes, ang kanyang mata, naway inyo rin pong tulungan. Naway, kung hindi man bigla, unti-unti inyong pagalingin. At sapatan din po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. At pinapanalangin naman po ni Brother Kenji Perez ang kanyang naibahay. Na naway, sa lalong madaling panahon, ay siya po'y magpasakop sa inyo. Puin niyo po ang kanyang puso, Panginoon. Pang makasama na siya ni Brother Kenji, buong pamilya, sila'y magkakaisa na maglilingkod sa inyo. Akin din pong nadalangin ang Sister Lovena Sarate na patnubayan. Patuloy siyang patnubayan ng Panginoon. Kay Sir Army Dison, salamat po at once a month lang ang check-up ng kanyang mata. At ganoon din si Reniel Garcia. Salamat. Patuloy niyo pong pagalingin din ang kanyang karamdaman sa mata, Panginoon. Akin din po hindi nadalangin ang safe travel nila tatay at nanay Mercado na sa ngayon ay nasa New York. Naway paratingin sila dito sa Pilipinas nang ligtas sa anumang kapahamakan. Tuloy po silang ilayo at sa anumang kapahamakan at patuloy na pagpalain. At muli kaming mga magkakapatid sa mundong ito, naway gamitin niyo pong mabisang daluyan ng pagpapala sa mga taong aming nakakasalamuha.
Salamat po sa pagdinig sa dalangin. Hiniling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ng Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, muli po ako nagpapasalamat sa inyo. Ano po, nako, Sister Princess Corpus de la Cruz, nako, pasensya na po. Okay? Pasensya na po. Hindi ko na nabasa yung inyong hindi ko na po nabasa ang inyong message. Ano po, huli na. Anyway, sa susunod po, babawi po tayo. Sir Princess Corpus de la Cruz. Ay, batiin ko rin po, batiin ko rin po yung mga nanonood sa atin sa Amerika. Ayan, sila Tatay Ben Bermejo at Nanay, dyan po sa Arkansas. Brother Dexter Marta Mayo and Sister Net at yung kanilang dalawang baby, si Baby Isaiah at si Baby Ezekiel. At ganoon din po, batiin ko mag-asawang Bong at si Sir Christian Ikban, mag-asawang Ma'am Shinene at Papa Rick Dichoso dyan po sa LA. Maraming salamat dyan sa California. At of course, si Ate Pe at si Kuya Bert na hindi ko na-apeliduhan. Maraming salamat po sa inyo. Tita Sonia, Uncle Ater Nares dyan po sa Miami, Florida. Ninang Nani, Medinilla, North Carolina yata sila. Sila Kuya Prox Hernandez, sila Brother Mike Mindak. Ayan, maraming salamat sa inyo. Sa Ireland, si Brother si Kuya John Mers, maraming salamat dyan po sa Ireland. At sa Germany naman ay si Sir Edna Bacharo Villa, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. I hope na wala po akong nakaligtaan. Okay, so, ayan, so, again, sa mga hindi pa po si Sir Princess Corpus de la Cruz, pasensya na po Susunod po, babawi tayo sana sa maaga-aga. O kaya, message nyo po sa Messenger o kaya sa Facebook page natin yung yung ating mga prayer requests in advance para na ililista ko na po kasi chinecheck ko na po ngayon yung inbox ng ating Facebook page. Ano po? Ayan, si Sir Delma Bello Rosario, nakikita ko, nandyan pa kayo. Thank you so much. Keep safe, keep safe. At muli mga kaibigan at mga kapatid, sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos at ng persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ito po muna inyong kapatid kay Kristo, Brother Richard Thompson, na patuloy pong nagpapanukala na hanggang sa huling hininga ng aking buhay ay akin pong pinapanukala na masaya ko pong gugugulin ang aking paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. At ako po'y super proud na ako'y kaanib ng iglesyang ito, mga kapatid. Sana kayo din. Kaya nga po, naway maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa buhay na kailangang abutan ng kamatayan, naway tayo pong lahat ay magtatapat, maglilingkod, mananatili at magtitiwala sa ating Panginoon. O yan, muli maraming salamat. Lagi niyo pong tatandaan na mahal ko kayo, pero mas higit po ninyo, kasama na rin po akong tatandaan na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Oy, Tita Grace Takagi, maraming salamat. Kung ba Tita Grace muli, kung ba keep safe, pagaling ka ng uso, Tita Grace. Ikna Nancy, maraming salamat. Maribig Pinones. Ayan pansamantala tayo magpapaalam. Pero kung lulubin ng Panginoon, bukas po ng umaga alas 6, bukas po ng umaga, meron po ulit tayong devotional program. Magiging regular na po yan every 6 o'clock in the morning kung kalooban ng Panginoon na tayo, malakas at buhay. Tita Los Biminda Sabio San Jose, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye for now. Sa mga hindi pa po mapupuyat, lipat po. Nandun tayo sa pag-aralan natin. Love you mga kapatid. God bless.